kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani, at ngayon ay susuriin natin ang paksang malihim ng mahabang buhay, ang banyo, susunod mong pahinto para sa kalusugan. Sa aming paglalakbay sa pangangalaga sa kalusugan habang tayo ay tumatanda, madalas nating hinahanap ang mamahaling gamot at komplikadong ehersisyo, ngunit minsan ay nakakalimutan natin na ang mahabang buhay ay nagsisimula sa pinakamaliliit na gawi sa loob mismo ng ating tahanan. Mayroong isang lugar na dinadalaw natin ng maraming beses sa isang araw, ngunit madalas nating madaling iniiwan nang hindi nalalaman na napalampas natin ang isang ginintuang pagkakataon upang protektahan ang ating mga bato. Ito ay ang banyo. Para sa mga matatanda, bawat pagpunta sa banyo ay hindi lamang isang pag-ihing dumi. Ito ay isang sandali kung saan ang katawan ay nakaranas ng pagbabago sa internal organ pressure, pagkawalan ng likido, at ang panahon na ang meridian system ay pinakasensitibo. Kung tatapusin mo lang at lalabas ka agad, hindi mo sinasadya na iniwan ang iyong mga bato na siyang ugat ng buhay na gumawa ng mag-isa sa mga hindi nakikitang presyon. Alam mo ba na sa loob nga, wala pang 2 minuto upang gawin ang 3 simpleng hakbang pagkatapos lamang ng pagpunta sa banyo, matutulungan mo ang iyong mabato na mag-filter ng dugo ng mas mahusay, maiwasan ang impeksyon sa urinary tract, at buhayin ang nakatagong enerhiya sa loob ng iyong katawan? Ito ang matahimik ngunit napakalakas na lihim ng pangangalaga sa kalusugan na lubos na pinahahalagahan ngating maninuno at modernong medisina. Sa video ngayon, ibabahagi sa inyo ni Dr. Renato Bagani ang 3 ginintuang hakbang pagkatapos ngang pagpunta sa banyo upang panatilihing malusog ang inyong mga bato at matulungan kayong abutin ang layunin ng 100 taong buhay. Lalo na sa bandang huling video, ituturo ni Dr. Renato Bagani ang 3 malalaking bawal na nakakasama sa loob ng banyo na maraming matatanda ang nakakaranas, kasama ang mga kakaibang senyales mula sa ihi na makakatulong sa inyo na magdiagnose ng mga problema sa bato sa bahay. Tuklasin natin ang mga simple ngunit napakahalagang lihim na ito upang ang bawat hakbang palabas ng banyo ay isang hakbang na papalapit sa kalusugan at mahabang buhay. Bago tayo magsimula, kung sa tingin mo ay mahalaga ang maibinabahagi ni Dr. Renato Bagani, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell upang masamahan tayo sa landas ng malusog na pamumuhay araw-araw. Ngayon, tuklasin natin ang unang lihim, ang sining ng matalinong pagpapalit ng likido. Ang unang hakbang ay tila napakasimple ngunit mahalaga para sa kalusugan ng iyong mga bato. Uminom ka agad ng isang maliit na baso ng tubig pagkatapos ng pagpunta sa banyo. Bakit napakahalaga ngang gawaing ito? Isipin, sa bawat pag-ihi natin, hindi lamang tinatanggal ng katawan ang dumi kundi nawawalan din ng malaking halaga ng likido, sa average na 200 hanggang 400 mili. Ang biglang pagbaba na ito ay nagiging sanhi ng pagtaas ng konsentrasyon nga natunaw na sangkap sa dugo na nagiging sanhi ng panandalyang pagkapal ng dugo. Para sa mga matatanda, kapag ang kakayahan ng bato na magregulate ay nabawasan na, ang pagbabagong ito ay lumilikha ng isang napakalaking osmotic pressure sa glomeruli na napakaliit ngunit napakasensitibong mga filter. Ipinakita nga agam medikal na kapag ang katawan ay kulang sa tubig, kahit na maliit na halaga lamang pagkatapos ng paihi, ang mabato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap upang muling sumipsip kang tubig na nagiging sanhing madaling pagkrista ang manalabi tulad uric acid, calcium at oxalate. Ito ang pinagmulang bato at mga nagpapaalab na sakit sa pantog. Ang pag-inom kaagad ng isang baso ng tubig na humigit kumulang 100 hanggang 150 mili pagkatapos ay ang paraan ng pagpapadala mo ng napapanahong signal ng supply. Nakakatulong ito na agad na palapnawin ang dugo, binabawasan ang pressure ng filter sa bato, at pinakamahalaga, nakakatulong na palapnawin ang bagong ihi na nagsisimulang mabuo sa pantok. Pinipigilan nito ang pagdami ng bakterya at mga kristal na sanhi ng bato, pinapanatili ang sistema ng ihi na laging malinaw. Gayunpaman, mayroong isang maliit na lihim.
upang ang pag-inom ngang tubig na ito ay maging pinakamabisang walang pinsala sa cardiovascular system, uminom ngang maligamgam na tubig at inumin ng paunti-unti. Ang mga matatanda ay hindi dapat uminom ngang malamig na tubig o uminom ng napakabilis pagkatapos lamang ang pagpunta sa banyo. Ang malamig na tubig ay maaring maging sanhi ng biglaang pakitit ng mga daluyan ng dugo na nakakaapekto sa presyon ng dugo. Ang isang baso ngang maligamgam na tubig na humigit kumulang 30 hanggang 40 gradeli ay pinakamainam upang kalmahin ang digestive system at tulungan ang mga bato na sumipsip ngang tubig sa pinakamalumanay na paraan. Isipin ang basong ito ang tubig bilang isang natural na paraan na napakabuti para sa iyong mabato. Hindi lamang nito pinupunan ang nawalang likido kundi nakakatulong din na mapanatili ang homeostasis na nagpaparamdam sa iyo na mas gising at magaan pagkatapos ang bawat pag-ihi. Ngunit ang pagpapalit ng likido ay kalahati lamang ng kwento. Upang protektahan ang mga bato mula sa mga panlabas na panganib, kailangan nating gawin ang ikalawang hakbang ng tumpak. Ano iyon? Alamin natin ngayon. Ikalawang hakbang, pagkatapos na mapunan ang likido sa katawan, ang susunod na hakbang ay tila isang ordinaryong personal na kalinisan, ngunit ito ay isang napakahalagang biological shield upang protektahan ang mga bato mula sa pag-atake ng bakterya. Ito ang patakaran ng paglilinis mula harap hanggang likod. Bakit napakahalaga ng patakarang ito para sa mga matatanda? Sa anatomical na paraan, ang digestive at urinary tracts ay napakalapit sa isa't isa. Sa digestive tract ay laging may malaking halaga ng bakterya, lalo na ang E. coli. Kung mayroon tayong ugaling ang paglilinis mula likod hanggang harap, hindi natin sinasadya na gumagawa ang isang pulang karpet na daan upang dalhin ang bilyon-bilyong bakterya na ito ng direkta sa urinary tract. Para sa mga kabataan, ang immune system ay maaring natural na hawakan ang isang maliit na halaga ng sumasalakay na bakterya. Ngunit sa mga matatanda, kapag ang resistensya ay bumaba na, sapat na ang isang maliit na halaga ng bakterya upang magdulot ng urinary tract infection. Ipinapakita ng mga datos medikal na ang urinary tract infection ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pag-ospital sa mga taong higit sa 65 taong gulang. Higit na mapanganib, kung hindi agarang gamutin, ang bakterya ay magsasagawa ng isang proseso na tinatawag na ascending infection. Lilipat sila mula sa pantok, paayat sa ureter, at direktang atake sa renal parenchyma na magdudulot ng acute pyelonephritis o magpapalala sa talamak na renal failure. Kaya, sa bawat pagpunta mo sa banyo, laging tandaan ang ginintuang patakarang ito, gumamit ng malinis na tubig o malambot na tissue upang dahan-dahang punasan mula harap hanggang likod. Huwag kailanman kuskusin ng malakas dahil ang balat ng matatanda ay napakanipis at madaling masugatan na nagbibigay daan sa bakterya na makapasok ng mas malalim. Ang pagpapanatiling tuyo at malinis ang masalang bahagi ng katawan ay ang paraan ng pagprotekta mo sa huling linya ng depensa para sa iyong nga bato. Kapag nalinis na mula sa labas, kailangan natin ngang isang maliit na pakilos upang buhayin ang panloop na enerhiya na tumutulong sa mga bato na gumana ng mas malakas. Iyon ay isang napaka-partikular na pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan na ibabahagi ni Dr. Renato Bagani ngayon. Ikatlong hakbang, isang napakasimpleng pakilos ngunit may malaking lakas ngang pangangalaga sa kalusugan. Ang pagtindig sa sakong ngang 10 beses. Ito ang lihim upang direktang buhayin ang kidney meridian system, isang mahalagang kaalaman mula sa tradisyonal na gamot na dapat nating gawin araw-araw upang mapangalagaan ang pinagmulan ng buhay mula sa loob. Ayon sa malalim na konsepto ng Oriental Medicine, ang kidney meridian ay nagsisimula sa talampakan ng paa, partikular sa Yongquan Point. Ito ay itinuturing na bukal ng kidney chi, ang simula ng lahat ng daloy ng enerhiya na nagpapalusok sa mga buto, kasukasuan, at spinal cord. Kapag hinawa natin ang pagkilos na pagtindig sa sakong, ang buong bigat ng katawan ay dumidiretso sa unahan ng paa, na lumilihang sapat na presyon upang pasiglahin ang acupuncture point na ito at ang mga meridian na dumadaan sa binti hanggang sa mga bato.
Ang gawaing ito ay parang pinindot natin ang start button para muling makarga ngang enerhiya sa mga bato pagkatapos lamang maglabas ngang dumi ang katawan na tumutulong na balansehin ang yin at yang at panatilihing puno ang kidney ki. Mula sa pananaw ngang modernong medisina, ang pagtindik sa sakong ay nagdudulot din ng dobleng benepisyo na napakahalaga para sa circulatory system. Ang ating mga binti ay inihahalin tulad sa pangalawang puso ang katawan. Kapag tumindi ka sa sakong, ang mga kalamnan ngang binti ay kumukontra ng malakas, na lumiliha ngang puwersa, na tumutulong sa venous blood mula sa mga paa na bumalik sa puso ng mas epektibo. Ang prosesong ito ay nagpapalakas ngang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan, na tinitiyak na ang daloy ng dugo sa mga bato ay laging matatag upang may sagawa ang pinakamahusay na pagfilter at pagtanggal ngang lason. Para sa mga matatanda, ang regular na pagtindig sa sakong ay nakakatulong din na patatagin ang mga paa, maiwasan ang pamamanhid, at makabuluhang bawasan ang panganib ngang pagkahulog sa pang-araw-araw na gawain. Gawin ang pagkilos na ito ng dahan-dahan at relax. Huminga ngang malalim habang tumitindig sa sakong, hawakan ngang isang segundo upang maramdaman ang bahagyang pahilap sa binti. Pagkatapos ay huminga, palabas, at dahan-dahang ibaba ang sakong. Sa loob lamang ngang 10 regular na beses pagkatapos ngang bawat pagpunta sa banyo, direkta mong pinapalusok ang kidney chi, pinapatibay ang mga buto at kasukasuan, at pinapalinaw ang isip. Ito ang pinakasimpleng paraan upang mapangalagaan ang ugat ng buhay mula sa pinakamaliliit na gawi ng walang anumang gastos. Gayunpaman, upang ganap na maprotektahan ang mabato, hindi lamang natin kailangang gawin ang tama kundi kailangan din nating malaman kung paano iwasan ang manakamamatay na pagkakamali. Mayroong 3 malalaking bawal sa banyo na maraming matatanda ang nakakaranas, tahimik na nakakapinsala sa cardiovascular system at presyon ngang dugo na madalas nating binabalewala. Tuklasin natin ang 3 pagkakamaling ito ngayon upang ganap na maprotektahan ang kalusugan. Ang unang pagkakamali ay isang gawaing madalas ginagawa ang maraming matatanda ng walang malay kapag nahihirapan sa pagdumi ang pag-ira ng napakalakas. Gayunpaman, mula sa medikal na pananaw, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na gawaing maaring mangyari sa banyo, tahimik na, nagtutulak sa iyo na malapit sa panganib ngang cerebral stroke at atake cerebral. Bakit napakatakot ng gawaing ito? Kapag pinipilit mong umire, ang katawan ay nagsasagawa ang isang reflex na tinatawag na Valsalva maneuver. Sa oras na ito, pinipihil mo ang iyong hininga at hinihpitan ang makakalamnan ng tiyan, na nakakaking sanhi ng biglang pagtaas ng presyon sa loop ng tiyan ng maraming beses kaysa normal. Ang pressure na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa digestive system kundi pinipiga rin ang malalaking ugat na humahadlang sa daloy ngang dugo pabalik sa puso. Upang makayanan, ang puso ay napipilitang kumilos ng mas malakas at mas mabilis na nagre-resulta sa biglaang pagtaas ang presyon ng dugo sa loob lamang ng ilang segundo. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aral na ang presyon ng dugo kapag umire ng malakas ay maaring tumaas ng 30 hanggang 50% mula sa normal na antas. Para sa mga matatanda, kapag ang mapader ngang daluyan ngang dugo ay naging matigas at hindi gaanong nababanat, ang biglang pagtaas ang presyon na ito ay parang isang napakalakas na daloy ngang tubig na ipinapasok sa isang lumang tubo. Ang resulta ay maaring masira ang maliliit na daluyan ng dugo sa utak na magdulot ng cerebral hemorrhage o matuklap ang mga atherosclerotic plaque at sumama sa daloy ng dugo na magdulot na pakbara na cerebral blood vessels na humantong sa stroke kaahat. Hindi ilan ang makasongang matatanda na nawalan ng malay o na-stroke sa banyo dahil lamang sa pilit na pag-ire. Ito ay isang malungkot na katotohanan na ganap nating maiwasan. Sa halip na umire ng malakas, maging mas pasensyoso. Kung nahihirapan, subukang baguhin ang posisyon ngang pagupo sa pamamagitan ngang paglalagay ngang maliit na bangko sa ilalim ngang iyong nga pa upang lumiha ngang isang 35 degree na anggulo sa pagitan ngang hita at ng katawan.
Ang posisyon na ito ay natural na paluwagin ang anal sphincter na nagpapadali sa pagdumi ng hindi nangangailangan ng labis na lakas. Ang kaligtasan ng mga daluyan ng dugo at puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagmamadali. Huwag hayaan ang isang sandali ng maling pagpilit na maging huling pagsisisi para sa iyong sariling kalusugan. Bukod sa malakas na pag-ire, may isa pang ugali na kasing mapanganib na may kinalaman sa kung paano tayo umaalis sa banyo. Ano iyon? Alamin natin ngayon. Ikalawang pagkakamali. Pagkatapos ang paglilinis, may isang gawaing tila napakapangkaraniwan ngunit nagtatago ang napakataas na panganib ang aksidente para sa mga matatanda. Iyon ay ang biglang pagtayo. Sa medisina, ito ang pangunahing sanhi ng orthostatic hypotension, isang kondisyon kung saan hindi kayang ayusin ng katawan ang presyon ng dugo kapag nagbabago ang posisyon mula sa pagupo patungo sa pagtayo. Bakit napakamapanganib ng gawaing ito? Kapag nakaupo ka sa banyo sa loob ng ilang panahon, ang dugo ay may posibilidad na bumaba sa tiyan at omega-20 dahil sa epekto energy-gravidad. Kapag bumangon ka ng masyadong mabilis, ang puso at ang sistema ng daluyan ng dugo ay nangangailangan ng isang tiyak na oras upang kumilos. Itulak ang dugo pabalik sa utak. Gayunpaman, sa mga matatanda, ang autonomic nervous system at ang mga baroreceptors sa mga daluyan ng dugo ay naging hindi gaanong sensitibo na mas mabagal ang reaksyon kaysa noong bata pa. Ano ang resulta? Isang malaking halaga ang dugo ang nananatili sa mas mababang bahaging katawan na nagiging sanhing bigla ang kakulangan ng oxygen at nutrients sa utak sa loob ng ilang segundo. Ipinakita ng mga klinikal na pag-aral na kapag ang systolic blood pressure ay bumaba ng humigit kumulang 20 mm giya sa pagtayo, agad mong mararamdaman ang pagkahilo, pagbula ng paningin, at kawalan ng balansa. Sa masikip at madalas na mamasa-masang espasyong banyo, ang isang sandaling pagkahilo ay maaring humantong sa mga nakakatakot na pagkahulog. Para sa mga matatanda, ang isang pagkahulog ay hindi lamang pasa kundi madalas humahantong sa baling femur, head trauma o makomplikasyon na nakakapagpa-bedridden. Ito ay isang napakamahal na presyo para sa isang hindi kinakailangang pagmamadali. Sa makatuwid, dapat mong sundin ang patakaran ng pagbagal ng 30 segundo pagkatapos mong matapos, huwag magmadali sa pagtayo. Humingangang malalim ngang ilang ulit, dahan-dahang hawakan ang pader o isang matibay na hawakan at saka dahan-dahang tumayo. Kung medyo nahihilo, umupo ka agad at maghintay hanggang sa mawala ang pakiramdam na iyon. Ang pagiging pasensyoso na ito ang iyong kalasak laban sa mga hindi kanais-nais na aksidente sa loob mismo ng iyong tahanan. Bukod sa napakabilis na pagtayo, mayroon pang isang modernong ugali na tahimik na sumisira sa digestive system at mga ugat ng maraming matatanda. Ano iyon? Tuklasin natin ang huling pagkakamaling ito ngayon. Ikatlong pagkakamali. Sa kasalukuyan, may isang ugali na tahimik na sumisira sa digestive system at mga ugat ng maraming tao, lalo na nga matatanda ang pagdadala ng telepono, pagbabasa ng pahayagan, o panonood ng telebisyon habang nasa banyo. Ito ay tila isang paraan upang mag-relax, ngunit sa katunayan ay isang napakamapanganib na bitag sa kalusugan. Bakit nakakapinsala ang matagal na pagupo? Kapag nakaupo ka sa inidoro, ang anatomikal na istruktura ng katawan ay nagiging sanhi ng pelvic floor at anus na nasa isang estado ng walang matatag na suporta. Ang graffiti ng buong itaas na bahagi ng katawan ay bumababa, na lumilikha ang patuloy at direktang presyon sa mga ugat ng pelvic area. Kung umupo ka lang ng 3 hanggang 5 minuto para tapusin ang pag-ihi, ganap na kayang tiisin ng katawan. Ngunit kapag abala ka sa pagtingin sa telepono at pinahaba ang oras hanggang 15, 20 minuto o mas matagal pa, ang nga ugat na ito ay labis na mamamaga. Ano ang resulta? Ipinakita nga medikal na pag-aral na ang matagal na pagupo sa inidoro
ay ang pangunahing sanhingal moranas at mga komplikasyon na may kaugnayan sa anal veins. Ang matagal na presyon ay nagiging sanhingang pagbarangang dugo, hindi makadaloy pabalik sa puso, na nagiging sanhing pamamaga at madaling masugatan ang mga venous bundles. Para sa mga matatanda, kapag mahina na ang pader ng daluyan ng dugo, ang kondisyon na ito ay nangyayari ng mas mabilis at mas mahirap gumaling. Hindi lamang iyon, ang ugaling ito ay nagpapaparalisa rin sa natural na pagdumi ng digestive system. Kapag ang iyong isip ay abalang nakatuon sa screen ng telepono, ang utak ay magiging abala at hindi makakapagpadala ng tumpa ng mga signal ng kontrol sa mga kalamnan ng anal sphincter. Ang resulta ay ang pagtihil ng proseso ng paglabas ng dumi na humahantong sa talamak na pagtitibi. Ang dumi na nananatili sa cholon ng masyadong matagal ay muling sasipsipin ang tubig, magiging tuyo at matigas, at maglalabas ng mga lason na bumalik sa dugo na nagpaparamdam sa iyo na laging pagod, bloated, at hindi matunawan. Sa makatuwid, dapat nating ibalik ang tamang function sa banyo. Ituring ito bilang isang lugar kung saan maaring gawin ng katawan ang pagdumi ng may paktuan at pinakamabilis. Huwag itong gawing reading room o entertainment area. Sa loop lamang ng 5 minutong paktuan, pinoprotektahan mo ang iyong digestive system at mga ugat mula sa hindi kinakailangang pinsala. Pagkatapos malaman kung paano iwasan ang mga nakamamatay na pagkakamali, kailangan nating makakuha ng isa pang mahalagang kasanayan, kung paano makinig sa mga senyales mula sa ating sariling katawan. Ang ihi ay hindi lamang dumi. Ito rin ay isang salamin na tumpa na nagpapakita ng kalagayan ng kalusugan ng ating mga bato. Ano ang kakaibang senyales na iyon? Tuklasin natin ngayon. Ang ihi ang pinakatumpa na ulat sa kalagayan ng paglilinis ng mga bato. Ang pag-unawa sa wikang kulay ay makakatulong sa iyo na malaman kung kailan nangangailangan ng higit na pangangalaga ang iyong katawan. Una, pag-usapan natin ang madilim na dilaw na ihi. Ito ang pinakakaraniwang senyales na madalas nakikita ng karamihan sa mga matatanda. Sa karamihan nga kaso, ito ay simpleng banayad na paalala mula sa katawan na ikaw ay nauuhaw. Kapag hindi sapat ang dami ng tubig na iniinom, napipilitan ang bato na palalimin ang ihi upang mapanatili ang likido para sa katawan na nagiging sanhingang pagtaas ng konsentrasyon ng natunaw na sangkap at lumilikha ng madilim na dilaw na kulay tulad ng malapot na tsaa. Kung makita mo ang senyales na ito, huwag masyadong mag-alala. Subukang uminom ng ilang baso ng maligamgam na tubig at obserbahan sa susunod na ilang oras. Kung ang kulay ay lumabo, nangangahulugan ito na ang iyong bato ay napapawi ang uhaw sa tamang panahon. Gayunpaman, kung makita mo ang malabong o malabong ihi, ito ang oras na kailangan nating bigyan ng higit na pansin. Ang malabong ihi ay madalas na senyales ng pagkakaroon ng kristal na mineral o puting selulang dugo. Sa mga matatanda, ito ay maring magang senyales ng banayad na urinary tract infection o ang pagdami ng mga kristal ng calcium ang pinagmulan ng bato. Sa halip na matakot, ituring ito bilang isang maagang babala upang ayusin ang iyong dieta, bawasan ang asin at mga pagkain na masyadong mataas sa protina, at panatilihin ang regular na pag-inom ng tubig tulad ng ibinahagi ni Dr. Renato Bagani sa unang bahagi ng video. At kung mapansin mo ang kakaibang kulay ng ihi tulad ng mapusyaw na pink o mapula-pulang kayumanggi, manatiling kalmado at alalahanin ang iyong kinain. Minsan, ang mapakaing kinakain natin tulad ng pulang beets, red-fleshed dragon fruit, o ilang gamot sa presyon ng dugo, antibiotics ay maaari ding pansamantalang baguhin ang kulay ng ihi. Ito ay isang ganap na normal na phenomenon at mawawala pagkatapos na maalis ang pagkain o gamot. Ang katawan ay laging may paraan upang makipag-usap sa atin. Ang pag-obserba sa kulay nge ay hindi upang tayo ay mag-alala kundi upang mas maunawaan at pahalagahan ang ating mga bato. Kung bibigyan mo lamang ng kaunting pansin, malalaman mo kung paano ayusin ang iyong pamumuhay upang ang filtering system na ito ay laging gumagana sa perpektong kondisyon. Bukod sa kulay,
may isa pang senyales na kasing halaga na may kinalaman sa bula nga ihi. Ano ang ibinabalita nga mga kakaibang senyales na ito tungkol sa iyong kalusugan? Susuriin natin ngayon. Ito ay isa sa mga pinakamatalinong wika na ginagamit ng mga bato upang makipag-usap sa atin tungkol sa kanilang kakayahan sa paglilinis ng dugo. Una, kailangan nating maging kalmado upang makilala ang pagitan ng ordinaryong bula at pathological na bula. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagkakaroon ng kaunting malalaking bula sa ihi na mabilis na nawawala pagkatapos lamang ng pag-ihi ay isang ganap na normal na pangyayari. Ito ay karaniwang sanhi ng malakas na daloy ng presyon o ng isang puno na pantok. Ang mabula na ito ay puputok at mawawala sa loob lamang ng ilang segundo, tulad ng malabnaw na bula ng sabon. Kung makita mo ang senyales na ito, makatiyak ka na ito ay isang natural na pisikal na fenomenon ng katawan. Gayunpaman, kung mapansin mo ang ihi na may maliliit, pinong at matagal na bula, ito ang oras na kailangan nating magbigay ng higit na pansin sa mga bato. Sa medisina, ang fenomenon na ito ay tinatawag na proteinuria. Isipin mo, ang glomerulus ay parang isang napakapinong filter na pinapayagan lamang ang madumi na dumaan at pinapanatili ang mahahalagang nutrients tulad ng protina sa dugo. Kapag bumaba ang function no paglilinis no bato o nasira ang filter membrane, ang mga molekula no protina ay lalabas sa ihi. Ang dami no protina na ito ang nagbabago sa surface tension no ihi, na lumilikha ng pinong puting bula na parang bula ng beer o makapal na bula ng sabon at maari itong manatili ng matagal sa inodoro nang hindi nawawala. Para sa mga matatanda, ang madalas na paglabas na matagal na bula ay maaring magang senyales na magang yukto na pagbagsak na bato o mga problema sa glomerulus na dulot na mataas na presyon na dugo at diabetes. Sa halip na labis na mag-alala, pinapayuhan ka ni Dr. Renato Bagani na ituring ito bilang isang mahalagang paalala mula sa katawan. Kung ang kondisyong ito ay nagpapatuloy sa loob ng maraming araw, kumuha ang regular na pagsusuri sa kalusugan upang matulungan ka nga doktor na suriin ng tumpa ang function ng bato. Ang maagang pagtuklas ng mga pagtagas na ito ay makakulong sa atin na gumawa na napapanahong pagsasayos sa dieta, bawasan ang dami ng protinang hayop, at kontrolin ng maayos ang presyon ng dugo upang protektahan ang mga bato mula sa mas malalim na pinsala. Tandaan na ang bato ay isang napakatahimik na organ. Hindi ito karaniwang nagdudulot ng sakit hanggang sa lumala ang problema. Sa makatuwid, ang pag-obserba sa bula araw-araw ay ang paraan ng pakikinig mo sa pulso ng sistema ng ihi na tumutulong sa iyo na kontrolin ang iyong kalusugan at mahabang buhay. Bukod sa kulay at bula, may isa pang huling senyales na kasing halaga na may kinalaman sa amoy at dalas ng pag-ihi. Ano ang ibinabalita ng mga pagbabagong ito tungkol sa iyong kalusugan? Susuriin natin ngayon. Karaniwan, ang bagong ihi ay may banayad na natatanging amoy. Gayunpaman, kung mapansin mo ang matapang na amoy o kakaibang masamang amoy, ito ay maaring senyales impeksyon sa urinary tract o labis, napakdami mga dumi sa dugo dahil hindi ganap na nalilinis ang bato. Sa kabaliktaran, kung ang ihi ay may matamis na amoy tulad ng prutas, ito ay isang maagang babala na mataas na antas ng asukal sa dugo, isang karaniwang problema sa mga matatanda na may diabetes. Ngunit gusto rin ni Dr. Renato Bagani na tandaan mo na ang amoy ng ihi ay lubhang na impluensyahan ng ating kinakain. Kung kumain ka lang ng asparagus, sibuyas, bawang, o uminom ng ilang antibiotics, ang ihi ay magkakaroon ng napakanatatanging at mas matapang na amoy kaysa normal. Ito ay isang ganap na natural na fenomenon kapag ginagawa ng maayos ng mabato ang kanilang gawain na ilabas ang labis na aktibong sangkap. Kailangan mo lang magpatingin sa doktor kung ang kakaibang amoy ay nagpapatuloy kasamang sakit o hirap sa pag-ihi upang maprotektahan ang iyong urinary tract. Pangalawa, isang isyu na kinakabahala ng halos lahat ng matatanda ay ang dalas ng pag-ihi
lalo na ang madalas na pag-ihi sa gabi. Sa pagtanda, ang pag-ihing 1 hanggang 2 beses bawat gabi ay itinuturing na normal na physiological na phenomenon dahil bumaba ang elasticity, ang pantok at bumagal ang pagana ng bato. Gayunpaman, kung kailangan mong bumangon ng 4 o 5 beses bawat gabi, hindi lamang ito nakdudulot ng kakulangan sa tulog kundi nagpapahiwatig din ng pagbaba ng kidney ki. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang bato ay namamahala sa 2 uri ng pag-ihi. Kapag mahina ang kidney ki, humihina ang kakayahan ng pantok na magbukas at magsara na humahantong sa madalas na pag-ihi sa gabi. Mula sa pananaw ng modernong gamot, ang labis na pag-ihi sa gabi ay maring may kaugnayan sa mga problema sa prostate sa mga lalaki o pagbaba ng hormone sa mga babae. Upang mapabuti ang kondisyong ito, pinapayuhan ka ni Dr. Renato Bagani na sundin ang matalinong patakaran sa pag-inom ng tubig, uminom ng sapat na tubig sa araw, at limitahan ang pag-inom ng labis na tubig pagkatapos ng 8:00 PM. Lalo na ang pagsasagawa ng pagtindig sa sakong na ibinahagi ni Dr. Renato Bagani sa unang bahaging video ay isang napakagandang paraan upang mapangalagaan ang kidney ki, patatagin ang pantok, at bigyan ka ng mahimbing at mapayapang pagtulog. Ang pakikinig sa bawat maliit na pagbabago sa amoy at dalas ng pag-ihi ay ang paraan ng pagkontrol mo sa iyong kalusugan. Huwag labis na maalala sa mga panandaliang pagbabago, ngunit huwag ding maging kampante sa mga nagpapatuloy na senyales. Ang pag-unawa sa iyong katawan ang ginintuang susi upang mabuhay ng malusog, masaya, at mahaba. Naintindihan natin na ang mahabang buhay ay hindi isang bagay na napakalayo kundi ito ay nasa pinakamaliliit na gawin na ginagawa natin araw-araw. Kung matatandaan mo lamang na gawin ang 3 ginintuang hakbang, uminom ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig upang mapunan ang likido, maglinis ng tama mula harap hanggang likod upang maiwasan ang bakterya, at tumindig sa sakong ng 10 beses upang buhayin ang kidney meridian. Ang mga gawaing ito ay magtatagal lamang ng wala pang 2 minuto ngunit ang halaga na ibinibigay nito sa kalusugan ng iyong mga bato ay napakahalaga. Kasabay nito, laging tandaan na iwasan ang 3 malalaking bawal. Huwag umire ng napakalakas upang maprotektahan ang mga daluyan ng dugo sa utak. Huwag tumayo ng napakabilis upang maiwasan ang pagkahulog. At huwag umupo ng matagal kasama ang iyong telepono upang maprotektahan ang iyong digestive system at mga ugat. Gawing lugar ang banyo upang malinis ang katawan ng may paktuan at pinakaligtas. At sa wakas, laging maging pinakamalapit na kaibigan ng iyong sariling katawan. Maglaan ng ilang segundo upang obserbahan ang kulay, bula, at amoy ng iyong ihi. Hindi ito dumi na itatapon kundi mga tapat na ulat na makatulong sa iyo na maagang matukoy ang mga problema sa bato upang makagawaing napapanahong pagsasayos sa pamumuhay at nutrisyon. Kung malusog ang bato, magiging mahaba ang buhay at matatag ang esensya. Ang pangangalaga sa bato ay hindi kailanman huli, at bawat maliit na pagbabago na ginagawa mo ngayon ay isang ladrilyo na bumubuo ang isang matatak na tore ang kalusugan para sa hinaharap, maging matiyaga sa pagsasanay. Makinig sa iyong katawan at panatilihing payapa at relax ang iyong kaluluwa. Kung sa tingin mo ay tunay na kapakipakinabang ang kaalaman sa pangangalaga sa bato ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang susunod na video mula kay Dr. Renato Bagani. I like at ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay at kaibigan, sa mga naghahanap din ng natural at siyentipikong solusyon sa malusog na pamumuhay. Ang iyong suporta at mga komento, pagbabahagi ng iyong karanasan sa pagsasanay ang pinakamalaking pagganyak para kay Dr. Renato Bagani upang ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng likas na halaga ng malusog na pamumuhay. Naway laging malusog ang iyong mga bato, matatag ang iyong katawan, at mapayapa ang iyong buhay.